may nag-message sa ating FB page tungkol sa nagaganap na gera sa Middle East sa pagitan ng Israel, Iran, kasama na rin ng US at ng mga karatig bansa ng Iran. Nais niyang bigyang linaw ko ito o kung ano ba ang pahayag ko tungkol rito. At dahil napapanahon yan, iba ang magiging atake natin dito. Kung nais mong halungkatin ang buong kwento at punot dulo ng hidwaang ito, hindi ito ang video para dyan. Dahil ang video na ito ay tungkol sa masaklap na realidad na ipinamukha ng digmaang yan sa bansang Pilipinas. Interesting ang susunod mong maririnig. Alam mo ba ang kagandahan sa tuwing may digmaan? Ine-expose nito lahat ng katangahan ng bansa nyo. Digmaan ang nagiging tulay upang i-expose ang mga tinatagong baho ng isang gobyerno. Nauunawaan mo ba yan? Itong gera na nangyayari ngayon sa Middle East, isa itong sampal sa mukha ng Pilipinas kung gaano tayo kawalang laban sa oras na tayo na ang gerahin. Ang magiging realidad natin dyan, manlilimos tayo ng tulong proteksyon mula sa mga bansang malalakas. Nakakaawa hindi ba? Yan ang bunga ng korupsyon. Huwag naman sanang mangyari sa bansa natin ito dahil talagang kawawa ang mga Pilipino. Hindi tayo kayang protektahan ng gobyerno natin. Paano tayo poprotektahan? Imbes na mag-invest sa sariling bansa, ninanakawan ang sariling bansa. That's why corruption is cheap. At digmaan ang mag-e-expose kung gaano kagrabe ang pinsala na ginawa ng korupsyon sa isang bansa. Totoo yan, ngunit sana wag naman mangyari. Dahil isipin mo na lang ito, ganito ka-cheap o kababaw ang gobyerno natin. Habang ang ibang bansa, ang problema nila ay kung paano aakyat sa kapangyarihan. Ang Pinas, korupsyon ang problema. Naunawaan mo ba yan? Mas pasimplehin pa natin. Ang ibang bansa, nakikipagpalakasan, nakikipagtagisan, nakikipagkompetensya sa kapangyarihan, at nakikipagpataasan. Tapos ang Pilipinas, inilulubog ang sarili. Gaano katanga ang namumuno sa bansang yan? Kaya wag naman sanang mangyari dahil kawawa talaga ang mga Pinoy kapag nasangkot ang Pilipinas sa ganyang digmaan. Dahil yung defense budget natin, kinurakot lang din. Paano tayo mapoprotektahan yan? Itong nangyayaring gera sa Middle East, may mga speculation na palabas lang daw para sa tinatawag na global market repositioning na parte raw ng programa na Agenda 2030. Dahil alam naman ng marami na ang Iran ang isa sa pinakamalaking exporter ng langis. At alam din natin na kung sino ang may hawak sa langis, siya rin ang nasa kapangyarihan. Kaya itong gera na ito, hindi ako kumbinsido na tungkol lang ito sa gantihan dahil may nauna. This is an attempt for total control of energy. Ngunit syempre, nananatiling conspiracy ang mga yan. And drop your comment kung gusto mong pag-usapan natin yung mga hardcore conspiracies na nagsisirculate tungkol sa digmaang ito. Gayunpaman, apektado pa rin ang Pilipinas dahil global market ang pinag-uusapan dito. Ngunit hindi na yan mahalaga dahil kung digmaan lang din naman ang usapan, yan ay nasa Biblia. At mababalot ka talaga ng takot kapag wala kang Diyos sa buhay at hindi mo alam ang katotohanan. Dahil ako na ang magsasabi sa iyo,
We are in the fallen world at ang mga ganitong digmaan kailangan o dapat talaga itong mangyari dahil nasusulat yan at lahat ng nakasulat ay nangyari na ang iba at mangyayari pa ang hindi nangyayari. Walang makakapigil dito kahit pa si Satanas. Ngayon, alam ko na ang sasabihin ng mga atheists at unbelievers. Questionin nila ang uri ng Diyos na sinasamba nating mga Kristiyano. Sasabihin nila, ganyan ba ang uri ng Diyos mo? Hinahayaang lumaganap ang digmaan at madamay ang mga inosenteng tao. Nauunawaan ko naman kung saan nanggagaling ang mga hinaing na yan, lalo na kung ang isang tao ay walang alam sa Biblia o sa Diyos. Pero isipin mo na lang ito, naninirahan ka sa makasalanang mundo, tapos may free will ka pa. At dahil sa free will, kahit ang Diyos mismo walang magagawa kung piliin mong gumawa ng kasalanan. Naunawaan mo ba yan? Yan ang essence of free will. Malaya ang mga tao na magsimula ng digmaan. Ang paalala ko lang, basta kapag gumawa ka ng kasalanan, huwag mong sisisihin ng Diyos kapag nagdusa ka na sa kapalit nito. Proverbs 19 verse 3, people ruin their lives by their own foolishness and then are angry at the Lord. Naunawaan mo ba yan? Kapatid, bilang isang ordinaryong mamamayan, ang mga ganitong uri ng digmaan ay wala na sa ating kontrol. Kaya paaalalahanan na lang kita kung masyado kang invested ng sobra sa mundong ito na akala mo lahat ng naipundar at naabot mo ay panghabang buhay na. Think again. Tingnan mo ang nangyayari sa paligid mo kapag bukas makalawa bagsakan ng bomba ang Pinas. Tanggal ang angas at yabang mo dyan. Yang buhay na ipinagyayabang mo, yang pera at alahas na ipinagyayabang mo, yang kotse at babae na ipinagyayabang mo, isang iglap lang burado lahat yan. At wala kang magagawa. Pati sarili mong katawan, hindi mo magagawang iligtas. Kukunin at kukunin ka rin ng lupa. Kaya kapatid, kung masyado kang invested sa mundong ito, you are planting seeds on the wrong soil. Naunawaan mo ba yan? Paano na ang kaluluwa mo kapag namatay ka? Death is promised to all of us. Yan ang totoo. Nobody can escape death. Yan ang katotohanang hindi mababaliktad. Kaya tatanungin kita, saan ka ba nag-i-invest? Sa katawang lupa mo na maiiwan lang din sa hukay o sa kaluluwa mong dalawa lang ang pupuntahan kapag namatay ka? Ngayon, naunawaan kong may iba't ibang paniniwala ang mga tao, ngunit nananatiling iisa lang ang katotohanan. At ang katotohanan, paniwalaan mo man o hindi, mananatili pa rin itong totoo. That is the power of truth. Kesyo iisa o dalawa lang ang naniniwala rito o kahit walang naniniwala, ang katotohanan ay mananatili pa ring totoo. Nawa ay nauunawaan mo yan lakan dahil ang mga ganitong nangyayari sa mundo, alalahanin mong wala pa ito sa kalingkingan ng kung ano pa ang darating at mangyayari. Lilisanin mo ang mundong ito, yan ang sigurado. Kapatid, ang nais ko lang sabihin ay ito, ang mga ganyang digmaan ay hindi natin kontrol. Ngunit may kontrol ka sa kung saan mo dadalhin ang kaluluwa mo kapag iniwan na nito ang katawang lupa mo. Jesus is real and He is coming. Take it seriously. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.